Ikaw po ang nagtutuwid upang maging matatag ako. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat kapatid na Beth. Sabi ko nga po nakikita nyo sila, talagang pag pinakanta nyo sila ng solo, medyo hindi po kayo matutuwa. Yun po, yun po yung katotohanan, ano po. Pero pag pinagsama-sama ng Panginoon yung mga tinig na yan na hindi nakakatuwa, gumaganda po dahil ang Diyos ay mahiwaga. Siya po ang nagpapaganda ng kanilang mga tinig. Di po ba? Sa totoo lamang po, kasi po ako, nangyayari po sa akin, sabi po nila, maganda daw po yung tinig ko. Pero kapag po ako'y kumakanta na galit ang puso ko, wala pong ganda sa Panginoon yung tinig ko. Wala pong kabuluhan yon. Di po ba? Bakit po? Hindi naman po kasi yung boses ang tinitignan po ng Diyos sa pag-aalay. Yun pong ating puso. Kung makatotohanan ba tayo sa ginagawa natin, talaga bang inihahandog natin ang buong puso? Yan po ang aking natutunan dito sa Dambana ng Divine Mercy. Na kung paano nga dati po nung araw, ang gusto ko puro paligsahan. Kasi po nasanay po ako na ganun Pero nung mapunta po dito, lahat po na yun binago ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos po ay hindi nakikipagkompetisyon. Ano po? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon naman po ay ang isusunod ko sa inyo lahat. Uunahin ko na po sila na sabi ko nga, bagamat karampot lang yung kanilang kaalaman, kung paano naman sila pinuspos ng banal na Espiritu Santo. Sapagkat dahil sa nakita ng Panginoon, yung kanilang higit na pagtitibay, na sa kabila ng kanilang talento. Sabi ko nga, yung boses, pag pinakanta mo, hindi ka maaaliw. Para bang medyo, bakit ganon? Choir ba yun? Ayan, ganyan lang, sa totoo lang po, kuminsan ganyan, di po ba? Dahil pag nalaman natin na, choir yun, ibig sabihin, ang katangian, maganda boses. Ganyan po talaga Tawagin po natin, ang isa pa rin po sa lagi kong napagsasabihan, pero ganon, dahil sa Panginoon, nabata nila ako. Tawagin natin si kapatid na Malu. Sulit. Buhay po ba ang Diyos? Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kapag po ang Diyos ay kumilos sa ating katauhan, ay hindi po natin matatarok o hindi po natin malilimig kung ano po ang kalooban niya. Buhay po ba ang Diyos? Bago po ako na maging tagasunod, ay parang hindi naman po pumasok sa isip ko na maging koro o maging mga awit ng Panginoon. Subalit ng mga kalaunan ay naririnig ko na po sila sa simbahan o na kumakanta na ang Divine Mercy Choir nga daw po ay malaanghel ang mga tinig. Subalit, ganun pa man po ay ganun ko na po sila hinangaan. Sapagkat ako rin po mismo sa sarili ko ay narinig ko, napakinggan ko, naramdaman ko nang una ko silang marinig. At kalaunan nun ay ang sabi ko sa sarili ko na, Ama, kung anong kalooban mo, magaganap ito. Subalit, nagmimithi po ako na isang araw ay tawagin o sabihan ako ng guro na inatasan mo na bilang ginamit mong instrumento na siyang magturo sa dakong ito, sa katauhan ang ginagamit mong kinalugdan ang ating minamahal na Apo Conching. Buhay po ba ang Diyos? At ganun pa man po ay isang araw na hindi ko po inaasahan sa sarili ko ay nakaupo lamang po ako dyan sa gilid noon na nagpa-practice po sila. Ang sabi po ng aming guro ay, bakit hindi ka sumali? At ganun pa man po ay hindi ako makapagsalita sapagkat hindi ko naman po ina-expect sa sarili ko na magiging isang choir nga po pala ako. At ganun pa man po, hindi mo man sa unang minute, subalit matapat kang dumulog sa akin, isang araw ay pagkakaloob ko. Buhay po ba ang Diyos? At doon ko po napatunayan na ang Diyos pala ay dinidinig ako sapagkat